ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga galamay nga daw ka natutanan ug welcome dito sa itong panagupan sa itong tulumanong usapang agrikultura kauban ninyo Armando Feniquito mga igala. So, yes, mga igala, kamusta tang tanan diha? Okay ba to ang kabuntagon karon no? I hope no tanan no. Sa tong oras karon no, balik-balikon gyud ako. Always ko nagabalik-balik gani mga igala no. No? Ato mga pano naghanag mga nagapangandam na karon mga igala uban na ana sa kaning kuano na nasa sa mga kalsada nagatang na og jeep padulong silahang eskwelahan mga igala sila mga trabahoan og uban pa no. Pero ako mga igala nagapanghinaot mga igala no nga kuan tawagan ni nagapanghinaot ko mga igala nga kitang tanan no dunay maayong adlaw karon no walay stress free no sa tuang pagatuan no. And anyways mga igala sa tuang mga mag-uuma mga igala kabalo ko kuan na mga igala nag break time na karon mga igala. Okay, lain man gina sila mga igala no, tungkol sa mga nangaandan mga igala sa mga katigwangan mga igala no. Pag mingon og kanang bisag kuan na mga igala, ngit-ngit pa kay mingon na sila udto na. Udto na gina-permente sa ilaha mga igala no. Mo gina-ilahan kan nandan man nila. Anyways mga igala, dinhita sa ato ang hisgutanan no. Una dira mga igala no, ang ato ang Agricultural Training Institute mga igala no. Nagpaigayon o nasa naman niya akong kwan, nasa naman niya wifi. Hindi lang kita. Bantugra. Okay mga igala, dinita no, atong Agricultural Training Institute mga igala no, nagpaigayon sila usa ka kwan no, asa man to. Usa ka training mga igala no, alang sa kaning pagkuan og kaning drone mga igala. Diha sa kwan fertilizer drone demo sa Lupon. Rice fields mga igala no ipaigayon kuan siya mga igala training mga igala mo tawag kanis Digital Farmers Program mga igala no. So Digital Farmers Program mga igala mo ni siya no dunay 30 ka mga partisipante diha sa Lupon Davao Oriental mga igala ang misalmot sa maong training mga igala no. Sugod pa niya itong mga igala, November 2025 mga igala no. So mo ni sila ang drone application mga igala no, makita ninyo no. So ang activity mga igala nag-highlight sa advantage sa paggamit og drone technology mga igala para sa fertilizer application no. Apil na ang paspas o ang kuan mga igala tama or precise no, kumbaga nga nutrient distribution. O ang kuan pa mga igala is makapapaspas po sa to ang labor cost mga og input cost mga igala no, og mabawasan pud ang exposure sa mga kuan sa to ang mga katawhan mga igala sa tao mga igala no. With regards kanang ginatawag na to nga kuan no, ginatawag na to nga chemical mga igala no, nga pwede makakuan no, maka-harm sa mga tao mga igala no once nga ma-expose sila ana nga mga chemical mga igala no. So ma-improve po niya efficiency mga igala, especially kato sa mga lugar mga igala no, or katong waterlogged areas mga igala nga lisod abton mga igala no. So pinaagi ni mga igala ma-ensure mga igala no
ang uniform application ug ma-minimize sa katong mga masayang nga mga kuan mga higala no, masayang na mga fertilizer mga higala to masubra nya matingala ta mamatay ang tong tanom no. So ang fertilizer drone mga higala makatabang sa mga optimize mga higala ang crop health and productivity mga higala samtang naga-promote og sustainable farming practices mga higala no. Hindi man siya parehas sa itong kuan nga patakaratag kaning saboy mga higala no. So pinagi sa kuan mga higala ATI Davao Region mga higala nga inisyatibo kay nga programa naga-promote no sa smart agriculture ba pinagi sa pag-integrate sa kaning kuan mga higala no teknolohiya mga higala modern technology mga higala no. Gikan sa katong ginatawag na to nga traditional farming systems ato mga bana-bana no, bana-bana system mga higala no. So mo ni siya ang kuan mga higala no dito sa Lupon mga higala no. So also dapat kanin ingani na gidapat na karon mga ka-agri no. We should adapt na with the technology no. Kay dili tanang mga naandan nato is maayo. Dili po tanang bag-o makadaot, di ba? So mo na ang kuan nato mga higala. Anyways mga higala, dinita sa to iskutan no kagahapon na iskutan na nalakbitan nato ni sa tambayan mga higala no. Kaning kinang ang kuano ang panginahanglan nun mga higala or ang need mga higala no nga ma-improve ang atong agriculture sector diri sa Davao Region mga higala kay tungod ang sa tingin underperforming siya mga higala and then kailangan kung dili mo gud mag-perform ang kuan mga higala agriculture mubaba gid ato ang GRDP or katong growth regional development progress ba tama ba sa sabi sa GRDP no. Ato ang i-google mga kuano mga ka-agri GRDP ang meaning sa GRDP is gross regional domestic product no. So mo na may higala ginapanawagan karon sa DepDev mga higala or formerly national kaning NEDA kang National Economic Development Authority karon mga higala tawagan na is Department of Economic Planning and Development mga higala no. Nga pakusgon yun ang agrikultura mga higala no. Kaya para kung gusto mga higala mo improve po lang ato ang kuan po no. Mo improve po lang ato ang tawagan ni ato ang GRDP no. So anyways mga higala balikan na to mga higala no. Nalakbitan mga hapon mga higala ang pahayag no sa Regional Director sa Department of Economic Planning and Development mga higala nga si Ma'am Priscilla Sunido mga higala. Paminaw na to. We call on all the sectors of Davao, particularly our provinces, to help us sustain the growth for Davao region by improving our agriculture sector. Kasi pag nag-dip po yung ating agriculture industry, mag-dip po talaga ang GRDP because agriculture is the least performing sector in Davao region. We are okay with also for private sector maybe to undertake or fatten up the industry sector of their provinces. Ang industry sector kasi will this will give yung more stability in our for our workers. Kasi sa agriculture sector at saka services sector, sinabi natin kanina, di ba? One of the thrust of the plan is to reduce the vulnerability of our families and individuals. Meaning, dapat kung may calamity or merong untoward na mga incidents, hindi maapektuhan masyado ang mga families. Ang madali sila makabangon. And that can only be done if our workers are employed more in the industry sector. Kasi ito yung least vulnerable, yung least and quality ang jobs rather than in the agriculture. So our agriculture sector will always be there, but that it has to be innovated. It has to be innovated, and that and in that area, our state universities and colleges can help innovate our agriculture sector. So mga ito mga higala no, ang pahayag no ni Ma'am Priscilla Sunido mga higala, ang Regional Director sa Department of Planning, Economic Planning and Development mga higala kung DepDev Region 11 mga higala no. So mga ito yung gingon no. So
ang kwan po na magkatay-katay gid na siya mga igala no. So dapat ipakus ko na to, it's basic man ko na siya mga igala no nga makahatag sa tuag kwan no, nga makahatag og kaning unsa ba, hatag og kaning movement sa to ekonomiya mga igala if kusog nga tong agriculture mga igala no. So ang kwan po nato na mga igala is mo to yung kwan innovation sama sa gibuhat sa ATI mga igala no. Ilahan na lang ginakuan ato mga farmers, gina-empower nilang farmers through training mga igala no, sa paggamit sa mga moderno nga mga ekipo mga igala like drones mga igala sa pag-apply sa kining kuan no fertilizer. Napaiba na mga igala nga pwede pud maitanong mga igala no. So well, although may sa gasto, pero mas gasto gyapon na mga igala kung daghang tao imuhang i-employ, no? So, ang kuan na mga igala no, mo to tama to with the help of the kuan mga igala, with the help of our state colleges and universities mga igala, well, daghang mga activities sa mga state colleges and universities like kating mga kuan mga igala, itong mga smart katang mga kuan mga research consortium mga igala, Smart Deck, West Smart Deck mga igala, diri sa Davao region mga igala, no? Daghan kayo tawag mahimo mga igala. So the researches of the academy mga igala, no, na pwede i-apply sa to mga agrikultura mga igala, no. They are just kanang mga research nga ginagkuan sa to mga state colleges and universities mga igala. Di na dapat na-handed shelves. No? Dapat i-apply po na nato na no, especially in agriculture mga higala. Mabuti gingon dito dapat more on consumption kan mga higala, dapat nato sa investment. No? So para sa tong gibuhat sa USEP last time atong Kokusaka mga higala. Una na investment nga para sa mass production sa ilahang katong coconut climber. Di ba? So, daghan og mga nindot nga i-kuan mga higala nga itap mga higala na for this mga higala nga ma-improve ang atong agrikultura mo. Kay aside sa pang-ibang kuan mga igala, ma-improve ato ekonomiya ato ang kuan mga igala, agrikultura, ma-improve ato ang ekonomiya diri sa tuang rehiyon. So anyways mga igala, dunay dugang mga pahayag ana mga igala no, nga ato ang depth mga igala no. Nganong mas tutukan gyud nato ang agrikultura mga igala no. Anyways mga igala, sa atong pagbalik human lang sa mga importante painumdum niya si Bianan. Balik kita mga igala din sa itong panaguban sa itong tulumanong usapang agrikultura kauban ninyo Armando Feniquito mga igala no. Yes mga igala no, karubuntaga itong gisigutan mga igala no. Kung unsa ka mahinungdanon ang agrikultura sa to ekonomiya dinhi sa to sa rehiyon mga igala no. So kay ganiha mga igala itong naisigutan no. Giingon na ni kan mga igala ni Dev 11 Regional Director Ma'am Priscilla Sunido mga igala nga dako gid og kan mga igala no, dako factor mga igala no ang agriculture sa to ekonomiya. So namo to isa ka abogado or isa ba to ka isa pa to nga kung nga nakilalis mga igala nga backbone, dili daw backbone sa ekonomiya ang kuan mga igala, ang agriculture. Well, kaya nga nabot naman sa industries, abot na sa manufacturing, no? So na-convert na siya, no? So dili na to siya ma-count. For example, a manufacturer kuan na to ng can. Ang can is part sa fisheries. Ay ang isda. Pero pag mabot na sa tinapa, mabot na sa lata, manufacturing na siya. Hindi na siya agriculture. Mo na may gala isa sa mga misconception may gala no nga dili daw backbone ang agrikultura sa kan. Well, agriculture is still the backbone of our economy mga higala no. So mo na nga higala gina-emphasize sa to ang Department of Economic Planning and Development kon DepDev mga higala ang importansya sa agrikultura dinhi sa to ang nasud. No, so that's why since Davao Region is an agricultural area mga higala no. Hello DA, agricultural area no. Kinahanglan kuan gyud nato no. Kinahanglan gyud nato i-improve gyud no ang ato ang agricultural sector. Improve gyud nato na mo lang kuan mga higala nga ang DepDev mga higala padayon sa siging pahimangno mga higala no, especially on the local government units mga higala no. That we need to improve our what you call this agriculture sector. Dili kay kuan lang nato mga higala na palapos. Ay nako. Kuan atik-atik lang. Pag kuan lang tayo mag-ribbon cutting lang tana. Dili. Kinahanglan gyud siya magkuan nga na productivity, no. That's the importance of agriculture mga higala. It's because whether we like it or not mga higala, agriculture is really the backbone of our economy mo. Kita na sa mga higala sad kay no kanang
kanang mga mag-uuma nga mamaligid sa kuan barat daw kaayo may gatos na yung mga traders may kanang mga abusado kaayo mo na yung mamukita no na may galang daghan katong mga proyekto may galang ang ato gobyerno ginhatag pabor sa to mga mag-uuma no. So anyways may galang maglang ano atong balikon mga galang no ang nahimong pahayag no or ang ang explanation ni kon may galang DepDev 11 Regional Director Ma'am Priscilla Sonido mga higala no kung anong ang agriculture ang kinahanglan nga tutukan no para ma-improve atong GRDP o Gross Regional Domestic Product mga higala no. Anyways mga higala uminaw na ito mga higala no DepDev 11 Regional Director Priscilla Sonido. A lot of problems in the agriculture sector. For now, our agriculture growth has plunged to negative 0.4% because of many things like Asian swine flu, hindi pa tayo natapos. Ang ating banana industry, fusarium wilt, it's still there. That's why we are actually coordinating with our state universities and colleges to wala na tayong kundi mag-innovate. So mag-innovate na talaga tayo. So we'd like our state universities and colleges to venture or offer programs on smart agriculture and precision agriculture. So, ito yung mga innovation na sana makatulong sa ating agriculture sector yung para kasi pakita din naman ang growth ng agriculture sector hindi siya steady nag-vary siya depending on diseases and then climate change and kaya siya. That's why if we go on innovation, baka ma-address natin yung current problems ng ating agriculture sector. Actually, ang growth ng Davao, 53% shared siya ng Davao City. And Davao City, konti lang agriculture dito. Ang agriculture nasa provinces talaga. We are actually encouraging our provinces to step up on their agriculture sector kasi pag mag-plunge yung agriculture sector, ang growth natin bumababa. For example, 6.7% ang growth natin last year because the agriculture got a positive growth. But for 2024, it plunged to 6.3 because of our agriculture. So wala pong problema sa services. Walang problema sa industry. In fact, industry has a big leap to 9% growth. And our services to 6%. Mataas ang services. Agriculture talaga ang problema. And this agriculture came from our provinces. So pag ayusin lang ng ating provinces yung agriculture, nobody can beat Davao as sustained. Nobody can beat Davao sustained growth for the next. Point of clarification lang dun sa approach, ma'am, na para smart innovation, no? Are we gearing towards agriculture for export, or are we looking also into innovating our local produce like rice, corn, etc.? Kasi, for example, in Davao City nga, we don't have rice, that vast rice fields to support local commodities. That's right. Alam mo naman, land is fixed. Land is fixed. I think ang natin ngayon sa agriculture for Davao City, we are totally dependent on the provinces to produce our rice. So, and even our provinces, regionally, I think ang ating sufficiency is just about more than I'd like to refer this to agriculture, but I think it's just about 60% sufficiency. So we are banking on the regional or the neighboring provinces to provide us with rice. So this is why we would like our rice to at least increase our sufficiency level. Sufficiency level meaning production per hectare. So at this point, I'd like to validate this with DA, but I think production per hectare is low compared to other provinces.
So that's why they have higher sufficiency rate. So this is where we need to innovate. Dapat precise yung ating pagtanim, precise yung ating kailan tayo magtanim, and these are this can only be done through smart agriculture, precision agriculture, and our state universities can do a lot to support our agriculture industry. Ma'am, last na siguro sa end ko, ma'am. Isn't it too late, ma'am? Because we are already parang we are already experiencing low produce ba? And then we are still nasa ano pa lang ta, parang asking our universities to conduct smart researches to address those matter. And also, aside from that, farming isn't appealing towards the generation right now. And so, if we are into that kind of proposition, unsaon na to ni siya, ma'am, in the next siguro 10 years, is it farming still relatable to young people, and paano siya talaga into grassroots? Well, you have a point. You have a point. The way, ang innovation kasi is more on, dapat nasa young siya eh. Wala na yung ating age ng mga farmers. They are into traditional agriculture. That's why the young can venture into precision and smart agriculture. Ito na yung digitalization, ito na yun sila ang pwedeng mag-undertake ang ating mga young people. The traditional farmers, sasabihin natin, it's too late for them. But innovating agriculture is never too late kasi we keep on consuming. Hindi naman pwedeng hindi tayo kumakain ng bigas, di ba? So, it's never too late to be there. Although, maybe we can say na at this point of digitalization, we can now, I think, undertake this precision and smart agriculture. Kasi andyan na yung andyan na ang connectivity eh. So, since ngayon lang ang connectivity and our digitalization support, then I think maybe it's time. It's time to venture into innovation for our agriculture industry. Nakita niyo naman for example, industrialized countries, we want to go into agriculture na at least mga 2 lang ang tao. But the extent of the agricultural land they manage is about hundreds of hectares. Pero 2 lang ang tao, father and son lang. So we want to go into that level. It can be done by smart agriculture and precision agriculture. It cannot be done by traditional agriculture. How much is the budget, ma'am, for the, siguro ilang years yun, ma'am, na plan? For the plan? Okay, 2028 lang ito. Agriculture is such a big undertaking. It cannot be done in 20 years. So how much, ma'am, in the time frame? Tingnan muna natin. We have yet to discuss this with the agriculture sector, and maybe in this budgeting period, we will know how much will be earmarked for innovation by the agriculture sector. So mga higala, ang pahayag ni DepDev 11 Regional Director Priscilla Sunido, mga higala. So, I hope klaro. Well, gwapo mo to yung explanation, kung ako pastoryahon, mga higala. Nindot ang explanation, mga higala, So, mga higala, we really need to accelerate ang agriculture sector diri sa tuwas Davao region, mga higala. Kay kung di na to siya makakuan, mga higala, mapabilin to sa kuan, dapat mo na to, tama to, ginabuhat sa to ang Agriculture Training Institute, mga higala, pagkanda ko training. Although, ilahan ang mandate, mga higala, mandato na, trabaho na nila, mga higala. Kung nindot po na, mga higala, nga mas naasila kuan nga magkuan sila nga ma-modernize ang ato ang mga kuan, ang ato ang mga mag-uuma, o di sa kuan may medyo scientific lang approach para way masayang, and also environmental sustainability po na, mga higala, nga dili masayang, mga higala, di masayang di masayang ang kwarta sa ato mag-uuma, di madaot ato kinaiyahan, mga higala, kay tungod sa kuan og
kuan sabab na di mo na to kinahiyaan kasi tungod sa sobrang chemical o uban pa. Daghan kung atong i-accelerate na mga igala no. Kay datanan ba ta mga igala no, dependent dito sa agriculture mga igala. It's because diha ta nakakaon mga igala. Kung walay agrikultura, pasmo kitang tanan gyud mga igala no. Pasmo gyud ta. Klaro kay pasmo, hastang pasmo ha. No? Anyways, mga igala, una ta mo kuan mga igala, manamilit mga igala, ato sang sayron mga igala, no? Ang lakat sa to palahon, pinagi sa tuwa DOST Pag-asa. So mga to mga igala, no? Atong lakat sa panahon, karong adlaw mga kaagri. Anyways, mga kaagri, wala tayo igong oras sa ngalan sa Tibok Persa. Sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga igala, ako'y nakauban Armando Finiquito. Alang sa usapang agrikultura, hangtod sa daghang salamat ug maayong adlaw kay natong tanan.